So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro, hindi naman siguro lingid sa kaalaman natin na nagpatupad na naman po ng patayan itong si Baste sa Davao City mismo. Actually, nakailang content na nga po tayo dito. Kasi una kasi mga kababayan, yung questionable kasi dito, bakit nagpatupad na naman ng patayan itong si Baste sa Davao City, wala naman po tayong nakikitang data na tumaas po yung insidente po ng droga sa Davao. Wala po akong makitang ganun na data. Not unless na may mapakita yung mga DDS, maniniwala po tayo. Pero sa ngayon po kasi mga kababayan, wala po talaga tayong nakikitang data kung saan nakuha ni Baste na dumami po yung insidente ng droga sa Davao. At ang nakakatawa kasi dito mga ka-Streetwise, pinatupad na naman ni Baste yung isang bagay na subok na po ng panahon na palpak. Okay, so ang sabi nga po dito ni Raul Manuel, sabi ni Raul Manuel dito, no, 40 years na sa pwesto, hindi pa natapos. Kabataan chides Baste Duterte's drug war 2.0 in Davao City. Di ba? So, actually, no, dito medyo may tama si Raul Manuel, no? Kasi ang punto dito mga kababayan, bakit nagpatupad na naman ng drug war itong si Pulong? 40 years na nga silang nasa pwesto. 40 years na sila pumapatay ng tao. 40 years na sila pumapatay ng tao. Hindi pa rin nila malutas-lutas yung droga sa Davao. So, isipin nyo lang mga kababayan, 40 years na paulit-ulit lang yung patayan. Tapos alam na nga po na hindi na nga po ito epektibo. Tinuloy pa rin talaga ni Baste. Okay, thank you nga pala kay Ma'am Criselda, no. Thank you po sa yung pakulay blue. Thank you po. Maraming salamat. Yan, thank you. O, di ba mga kababayan, ayan ang sinasabi ko dito eh. O, basahin lang natin to, sabi dito. Oh. Kabataan Party List chided Davao City Mayor Sebastian Duterte on his decision to restart the war on drugs in this city. Sa halos 40 years na pamumuno ng mga Duterte sa Davao, di pa rin nila mawakasan ang problema sa illegal na droga sa pamamagitan ng kill policy, ng gera kontra droga. Kabataan Party List Executive Vice President Rene Luisco. Si Luisco pala, kala ko si Raul Manuel. Di ba? Okay, patunay ito na hindi solusyon ang pamamaslang at kahibangan na ituloy pa sa lokal pambansang antas ang kapalpakan na ito. Mayanig na dapat ang Malacanang na ibasura ang peking gera kontra droga at aksyonan ang walang habas na pagpatay sa Davao, she added. Okay. Kabataan official also declared that war on drugs of former President Rodrigo Duterte is a big scam. So actually mga kababayan, no, meron talagang point sa totoo lang. Kasi kung subok na po talaga ng panahon na hindi epektibo ang isang bagay, bakit inuulit mo pa? Not unless na meron kang ibang agenda na gustong mangyari. So ngayon mga kababayan, ang nakakatuwa kasi dito, napatunayan lang po talaga sa pamumuno po ni PBBM na palpak po talaga yung pinagmamalaki ng mga DDS na tokhang. Kasi ayan po sinasabi ng mga DDS na adik ka kasi kaya ayaw mo sa tokhang. O sabi pa ng mga DDS, ay, walang kwenta si Kuting kasi dumami yung insidente ng droga. Wala naman silang mapakitang ebidensya. Wala naman silang mapakitang referensya. Wala. Pero may papakita tayo. 'Di ba? So sabi dito. So actually mga kababayan, ang nakakatuwa kasi dito, ito nabalita to ngayong araw lang. Drug killings 95% lower than in previous administration. So ibig sabihin nun mga kababayan, yung mga patayan na nangyari nung panahon nga po ni Digong, 5% na lang po ito kung ikukumpara, 'di ba? Kung ikukumpara sa what we call this? Sa panahon nga po ni Digong, 5% na lang. Okay. So actually meron tanga dito. Sasagutin ko lang tong tanga na to, no? Okay. Kung mayroon kang mapapakita na nangako si Presidente Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas, isasarado ko yung channel ko. Pero pag wala, habang buhay kang tanga.
Hindi nga, di ba? Kasi sabi kasi ng mga DDS na tanga, nabudol kami ni Kuting kasi nga daw, hindi naman totoo yung pinangako na 20 pesos na bigas. So ang tanong ko nga dito, nasaan yung video at ebidensya na nangako ng 20 pesos na bigas yung presidente? Meron siyang sinasabing aspiration, pangarap. Una, magkaiba po yung pangarap sa pangako. O doon pa lang tanga na. O di ba pupunta-punta dito sa channel ko, tapos katangahan lang din naman pala ipapakita. O kapag may napakita ka na link, so dyan, pwede mong ilabas yung link dyan, na nangako yung presidente ng 20 pesos na bigas, sarado ko channel ko. O, pero pag wala, habang buhay kang tanga. Bobo eh, di ba? O, so ngayon ito nga mga kababayan, sabi ko nga dito, so dapat matuwa dito yung human rights. Dapat matuwa dito si Leila de Lima. Kasi nga, yung patayan nga na nangyari, ang laki po ng binagsak. 95% po yung binagsak. At hindi lang yan mga kababayan. Wala na nga pong patayan na nangyari, pero bumaba din po yung insidente ng droga. Papakita ko sa inyo dito, no, kasi ito galing itong PIDEA. Basahin lang natin to kasi medyo mahaba to, no. Sabi dito, no, the number of deaths recorded under the Marcos administration war on drugs has decreased by over 95%. In contrast to the bloody anti-drug campaign of his predecessor Rodrigo Duterte. Data from Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, showed that 195 drug suspects were killed in the alleged gunfight with anti-narcotics agent from July 1, 2022, December 31, 2023. So, ibig sabihin nun mga kababayan, nung panahon nga po ni PBBM, meron pa rin po mga namatay. So, ito nga po ay 195 lang. Well, hindi natin nilalang lang yan ha, kasi buhay pa rin yan. Di ba? So, ibig sabihin nun mga kababayan, meron pa rin pong nangyaring patayan noong panahon ni PBBM, 195. Pero kung ikukumpara natin, noong panahon nga po ni Digong, ilan ba yung kay Digong? Okay? The figure is way below the 3,968 suspected drug pushers and users killed during the same period under the administration of Duterte, for a decrease of 95.8%. O sipin niyo mga kababayan, hindi ba good news ito? Na nung panahon ni Duterte, meron ng 3,000, meron ng 4,000 namatay nung panahon ni Duterte. Samantalang kung kukumpara natin kay PBBM, 195 lang. Ayun yung sinasabi ko eh. At beside yan mga kababayan, hindi lang yan. Sabi pa dito, no, there were also fewer drug suspects arrested from 119,000 to 75,000 for a drop of 36.25%. Okay? So medyo mababa nga po yung mga drug suspect ngayon. Okay? The PIDEA attributed the decrease in drug deaths to a pivotal shift from the harsh approach at the time of Duterte drug war to the present campaign, where highlighted attention on the conduct of intelligence-based on anti-narcotics operation is given much emphasis. And then mga kababayan, drawing lessons from the past on how destructive the drug war can be if it is carried out by lethal force, the Marcos government opted to adopt a more humane approach to solve the drug problem, the PIDEA said in a statement. So galing ito sa PIDEA, okay? The records, however, showed that illegal drugs seized under the Marcos administration increased to 31 billion from 19 billion, higher than 61.5%. Oh. So mga kababayan, ang malupit dito, 'di ba? Mas marami rin po pala na nakumpiska na droga noong panahon po ni PBBM kumpara noong panahon ni Digong. 'Di ba? Ang dami nang napatay, ang konti pa nga po nang nakumpiska, 19 billion. Tapos si PBBM 31 billion na. So ibig sabihin nun, pumatay ka lang pero yung supply hindi mo pinatay. So ito yung mga bagay na kailangan sagutin po ng mga tatangang-tangang DDS, no? Na hindi talaga sagot. Hindi talaga sagot yung patayan na style nga po ni Digong, no? So sabi pa dito, no, the PIDEA said the confiscation of 4 million kilos of shabu was higher by 62% compared to the 2,000 kilos of shabu seized during
Duterte's first 18 months as president. So ito nga mga kababayan, no? Ito, no? Oh, ito yung sinasabi ko eh. Naniwala ba kayo doon, no? Na nawala yung supply ng droga noong panahon ni Digong? 'Di ba? So, ang tanong kasi dito, ang daming pinatay, pero konti lang naman pala yung nakumpiska. Pero dito pa sa panahon po ni PBBM, 'di ba? Mas maraming nakumpiska, konti yung namatay. At saka mga streetwise, saan ka nakakita, no? Na merong war on drugs, pero merong shabu tiangge. 'Di ba nauso 'yan, 'di ba? Yung shabu tiangge sa harap mismo ng police station. Akala ko ba merong war on drugs, pero bakit nangyayari 'yon? Ewan ko lang ngayon ha, pero ngayon wala akong nakikitang at wala na rin ako nababalitaan na shabu tiangge ngayon. 'Di ba? Oh, sabi pa dito. Uh, uh, more clandestine laboratories and drug dens were also dismantled. O, kita nyo mga kababayan, no? From 210 to 821. O, yan, no? O, kahit yung shabu laboratories din. Di ba? The PDEA said 142 strings were conducted to destroy marijuana plantation sites, which higher than 273.68%. Okay. So yun mga kababayan, ang sinasabi nga po natin dito. Yung ginawa nga po ni Baste sa Davao City, hindi po talaga ito justifiable kasi 40 years na nga po na nakaupo ang mga Duterte, hindi naman nila nasugpo yung droga sa Davao. And then, ang ginawa pa ng mga Duterte, ginawa pa nilang nationwide yung tokhang na failure na nga sa Davao, ginawa pa nila sa Pilipinas. Na syempre, ang kinalabasan nun, failure din. Basta nakakatuwa dito yung yung grupo nga ni Raul Manuel. 'Di ba na kahit papaano na ngayon nakakatuwa sila, 'di ba? Minsan nakakainis yung Kabataan Party List, pero this time naisip ko nga 40 years nang nasa posisyon ang mga Duterte, pero hindi naman nila napatigil yung droga, tapos pinagpatuloy pa rin nila yung tokhang. 'Di ba? Oh. Hindi, sagutin mo muna yung 20 pesos na bigas. Huwag kang masyadong maingay diyan. Ako magbablock sa'yo, sige. Nasaan yung 20 pesos na bigas na sinabi mo na pinangako ni PBBM? Kasi ayan ang una mong sinabi eh. Bago tayo mag-continue diyan sa demolition job na sinasabi mo, ilabas mo muna yung ebidensya na meron 20 pesos na bigas na pinangako yung Presidente Bongbong Marcos. O, bago tayo tumalon. Kasi ayan po ang hirap po talaga sa mga DDS, mga tanga. 'Di ba? Hindi pa nga tapos doon sa isang issue na nilabas, pag hinanapan mo ng ebidensya, tatalon naman sa iba. So, ganun po yung ugali po ng mga sinto-sinto. Sinto-sinto yung ganun. So, yun mga kababayan. So, dyan po sa 536 po na nanonood. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ng Kabataan Party List nga po ni Raul Manuel na 40 years na nga po nagtutokhang, hindi naman napatigil yung droga, pero bakit pinagpatuloy pa rin? At ano rin nga rin po masasabi nyo nga rin po dito sa report nga po ng PDEA na mas konti yung patayan pero mas lalong effective nga po yung yung drug war nga po ni PBBM kumpara nga po nung panahon nga po ni Duterte. So ayan so yun. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. So thank you po no.